po tayo sa kitchen. Mag-ano po tayo ng isda. Tali po gagamitin natin. Simple. Gagawin natin. Yung pagi po dito, pag binili nyo, ganito na siya na po. So, yan. Ayan. Ganyan na po siya. So, dalawa yan. Yan po. May nakakamis na pa siya ang isda. So, isda naman tayo. So, ang gagawin po natin dyan, ano lang yan, Provençal lang po, no? So, gagawin lang natin. Kasi mabilisan po, gagagaling lang namin dun sa bilihan ng mga puno na po. Napakabait po ng mga tao, as in super. So, hindi na po akong bumili ng rose. Kaya alam wala na po akong mapaglalagyan talaga ng climbing rose na po. So, although, mura lang po siya kasi ang ganda-ganda po niya. Anyway, nakaka-addict mamili ng halaman. So, total expense po natin 159. Kasi binili namin yung medyo malaki ng orange po. So, pinakamalaki na siyang available. Tingin ko crafted siya or sabi 4 years na daw yun. But anyway, tingin ko crafted po yun kasi may bunga na. Anyway, tingnan natin kung mabubuhay siya. Tapos marami po, kaya lang French po yung advices ng sasabihin ko po pagtatanim namin yung mga advices na binigay nung nagtatrabaho po doon. So, mabait, napakabait po siya and nice pa kasi nagbibigay ng advice. Alam po niya yung ginagawa niya. I mean, marami kasi nandyan lang, but anyway, talaga yung mga nag-work sa kanya, they know yung mga diseases. Kasi syempre, yung mga nagbibili, wala ding alam, di ba po? So, you need advices. So, yan. Gagawin natin to, ano lang, parang Provençal ang tawag sa ano po, sa French, no? When you use some product na ganyan, bell pepper, ganyan. So, some parsley. So that. Parsley maganda sa katawan, sa liver. So, maganda talagang may tayo. Kalimutan ko palang bumili ng pating. Pero nagpatubo po ako. Tapos, nagmamadali kasi alas 11 na po. Limutan ko pala yung rice. Kailangan ko bang magsaing. Wow, sorry. Magsasaing muna tayo. Ayan. Magluluto na tayo kasi anong oras na po? Olive oil. Dito po more on olive oil po kami, no? So, lalagyan po natin lagi po akong gumagamit ng turmeric na. Kasi yung turmeric is very good sa liver, very good po sa health.
So, basta, galing pa po tong reunion. So, meron po kating kilala doon na nagagawa niya. So, galing pa doon. Yan. Kung nilalagay ko bago, para lumabas po yung ano niya. Ayan. Na. So, buksan natin yung inanahin muna natin siya. Yan. Yan. Mag-depay na natin yung kakaba. Baka sobra naman. Lagay na natin itong nati ko po siya sa 4. So, yan. Natin siya. Bango. Sarap po yung ano. Masarap po yung stingray, ah. Yan. Lagay natin yung tomato. Konting asin. At natin natin ng paminta. Meron po akong parang Knorr cubes, pero hindi sa chicken. Vegetable lang siya na po. Ng Mediterranean. Ayan. Lahat ng mga vegetable na galing sa Mediterranean. Ayan. Hindi natin ang konti. Para lang magkaroon ng lasa. Ayan. Tatakpan lang natin yan at titingnan natin mamaya. Mag-ano po tayo ng atay. Ewan ko ba't inano ko yung atay. Kasi sa Sam kumakain siya ng atay. Pero kumakain po siya ng fish. Kaya lang, alam mo naman ako sa nanay ko. Minsan, hindi ko, gusto ko yung may maraming maliliit na putahin ako. Maraming, yun po yung unang-unang naging isa rin sa, how do you say this one, difference with the French, ano po. Kasi sila, hindi guys sa atin, ako po kasi nasanay na maraming si mamang linulutong iba-iba. Hindi ganun ka small quantity, but mga ilang different kinds of ano na po, ulam. Ito po kasi, sa kanila, isa lang. nung una, naninibago po ako. Parang pag nasanay yung palay ng tangyo, no, na maraming different. Actually, nakakaano. Kaya ako po, pag kumakain, marami pa akong mga side dishes na po. So actually, sa bahay, more on Filipino food. But then, isa lang po yung ano ko, linuluto ko. But marami nang nakalagay dyan na po. So, mga gulay and anything. Kasi hindi po ako makakain ng, ang gusto ko po talaga maraming gulay lagi. So, if you notice, lahat ng
Pati sinangag ko po. May, ano po, may, ang tawag nito, may mga gulay. Kasi, ganun po talaga yung gusto ko. So, gagawa tayo ng konting ganyan with, lalagyan lang natin yan ng garlic na po. Yung odor niya po is very nice. Lalagyan ko lang yan ng konting lemon na po. Ayan. Half lang. Ayan. Ayan. Lalagyan natin yung ano natin, yung atay natin ng konti din na turmeric na po. Mahilig ako sa turmeric ngayon. Gawa ng yung liver ni Frank Maitama. So, but it's kung hindi nyo po siya gusto, okay lang po na walang turmeric na po. Then we will put some, kasi siya gusto niya medyo maanghang. So, ito po yung grenade natin na last year natin na sili na po. So, drinay ko po yan. In-air dry ko sa, hindi under the sun na po. So, in-air dry ko po siya sa aming, tawag nito, garahe. Kasi during winter, ang lamig. Anyway, pagka sa Pinas, pag meron po kayong lugar na may air, na po, na walang init, doon nyo po i-air dry yung ano nyo, yung tawag nito, yung mga gusto nyo pong i-air dry, no? Yung sili, ganon. Toyo lang yan. So, pwede na rin natin lagyan ng asin. Yan, lulutuin na natin kasi anong oras na? Olive oil ulit. Generously. Tingnan natin dito. Yan, luto na. Pagka ang fish naman po is very quick na maluto, no? So, ayan. So, very quick po siya. Tiktikman ko lang. Lalagyan lang natin ng konting aromats na medyo maanghang, no? Sala mo naman. Pero yan po mga facultative lang yung pang-anghang na yan. Pag hindi po kayo mahilig sa anghang, it's okay. It's really okay. Yan yung ating pinareserve na sili din sa suka. Yan. Ito na tayo. So, luto. Kapo, nagsisi ako kasi meron pong magandang ganito, hindi ko binili. Pero hindi naman ganun ka-antique. Kaya sabi ko, hindi ko tinanong kung how much. Nahiya ako. Ewan ko ba't nahiya ako. Hindi, kasi sa isip ko siguro sabi ko ang dami na. Anyway. Minsan kasi hindi naman ako mayain talaga. But, aywan ko ba at ako ay nahiya. So, lalagyan natin yan ng konting cubes na po, pampalasa. Konti. Dugo na. Nalagyan ulit natin ng konting sauces. Konting lemon din. Para bumango-bango. Dapat naman luto, no? Luto siya kasi
Lagyan natin ang, ayan, onions. Sarap talaga yung onions. Anti-cancer stomach yan. Ayan. Ayan. Sarap. Lagyan natin ng konting, yan. Pabango po kasi yung ano, yung lemon na po. Napapabango siya. Lagyan natin ng maraming paminta. Parang hindi siya maanghang. Hindi ganun sa anghang. So, lagyan natin ulit. Medyo maanghang na po. Kasi, gusto nito medyo maanghang. Okay lang po. Okay lang. Lagyan din na natin ng parsley kasi nga maganda yan sa liver. Siyempre, mahilig ako sa greens na po. Yan. Galing yan sa garden. Yan. Ready to eat na tayo. Wow. Yummy. Natin. So, very easy. Ang atay dito napakamura. Dito po sa amin, napakamura sa France kasi walang gaanong kumakain. And, pero yung stingray, medyo mahal siya na po. Medyo may kamahalan din. But it's okay. Kasi, siyempre, hindi po kami masyadong kumakain sa restaurant, but I see to it na yung sa bahay, yung mga linuluto ko po, it's tasteful. Aanhan niya pa ako niyan, bubulay, sabi niya, everyday daw, restaurant ang kinakain niya. Mga bubula talaga. Dimongkog din po si Frank. Hindi ko na po napakita. Ako po yung gumawa nung niyan, yung pizza crust. Next time po, i-show ko po, no? So, instead ng butter, olive oil po yung ginamit ko. Ayan, olive oil. So, pag pizza crust, olive oil. Kanina po kasi, busy po kami sa garden po. So, itinanim namin po yung mga trees. So, hindi ko nga po lahat napakita kasi nagloloko yung phone ko na po. Yung battery niya, yung charger ko nagloloko na po. So, parating walang battery. Anyway, yan. Yan po yung dinner namin. So, ito po yung gawaan ko ng ng dough na po. So, yan. Ginawang pizza ni Franco. Wow. Galing siya magawa ng pizza. Huh? Delicious, huh? Il y a de tout dedans. Yeah. Anchovy, mozzarella, ananas, Par contre, c'est vrai que tu oublies de mettre les tomates. and des œufs. T'as oublié des œufs, non? Un œuf. Il y a quoi qui en mange des œufs, donc... Ayan, may natutunan pala ako nung pumunta kami doon sa binilahan namin ng which is I will advise din na siguro dapat nating gawin, no? So, nung bumili po kami ng oranges, may yung nag-aalaga po ng mga persimmon, kasi kanya-kanya silang parang lugar, no? Kanya-kanyang how you do see this one, parang
Yung pepinier kasi, yung bilihan ng halaman, may para kanyang-kanyang, ikaw dito ka sa aromatic, ikaw naman dito sa mga citrus, tapos siya sa mga persimmon, apricot, ganon, peaches. So, ang sinabi niya pala, dapat ang pagdilig po natin is pagka hindi once a week, no, sa mga lugar na hindi masyadong mainit. Pero pag didiligan nyo po, kailangan talagang sobrang dilig. Kasi kailangan po yung roots niya umilalim. Kasi pag lagi nyo po lang pong dinidiligan, hindi iilalim yung roots, hindi po sila gaganda yung halaman. So, kailangan palang ganon. So, sabi niya, to be sure, you have to put some parang sticks. Pag may nag-stick pa dyan, ibig sabihin humid pa siya. So, wag mo munang didiligan. Dapat maging parang maano siya, mauhaw. Yan, mauhaw siya bago mo siya didiligan. So, pag tinignan yung uhaw na siya, saka didiligan, pero talagang dilig na dilig. I mean, parang lulunurin mo sa dilig. So, wag dapat everyday. So, titingnan nyo po, check nyo kung dry na, wala na pong kumakapit dun sa stick na binaon nyo. Sa kanyo lang po didiligan. Ayan, siguro ganyan yung mga nangyari kasi dati. Ako kasi mahilig magdilig. Pag nakikita kong parang ang init, dilig ako ng dilig. So, hindi pala uubra yung ganun, lalo na sa mga puno. Ito yung, hindi ko na to na show. Tinanggal namin yung isang puno dito. Tapos tinanim namin to po, yung persimmon po yan. Pangalawang beses na namin binili. So, yung una namatay. So, ayan, daming ibon po. As in, sobrang dami. Which is, yun po yung gusto ko sa garden is the birds na po. Naririnig. Ayan, tapos ito, ganun din pala. So, dapat uhawin natin yung mga natin, mga halaman natin bago natin pero pag nakita naman yung kailangan naman diligin. Lalo ng mga petchay, ganun, iba naman yun. Sa mga lang po, sa mga fruit trees, mga roses, ganun din siguro kasi kailangan din talaga yung roots nila umilalim na po. So ganun gagawin natin, din natin didiligan hanggat hindi na ito po yung jasmine. Tapos magtatanim tayo nito. Pero parang kinchay po to. Ang bango niya. Kinchay siya. Nakakita ko. Kasi wala ng celery. Yan. Kinchay. Ang bulaklak. Tingnan niyo po. Dami na. Yan. Gumanda po. Pero may gusto pa akong isang bilhin na variety nito. Meron doon. Kaya lang, sabi ko saan ko ilalagay. So, tingnan natin kung may paglalagyan tayo. Magkaparas pala yung kulay nila. Kala ko hindi. Parang, dati parang medyo salmon to. Pero ngayon parang parehas na, daming bukol. So, sabi kailangan daw pong uhawin na yung mga puno. Huwag mo nang magdilig-diligin para umilalim po yung ugat na po. So, ganyan gagawin. Ito, tatanggalin to ni Frank kasi may sakit po to. So, ayan. Para makahinga-hinga naman dito. Tapos sabi ko yung mga bamboo hindi na namin kailangan papagandahin ko. Tapos pwede namin ibenta na po. Kasi maraming bumibili ng bamboo. Ayan. Kaya lang dapat gumanda-ganda ng konti. Tapos kanina, naging busy pa ako sa unahan. As in, nilinisan ko po dito kasi parang, na din, hindi makahinga yung mga halaman dito sa front na po, dito sa terrace. So, lininisan ko po yan. Ayan. Tapos, tinaniman ko ng bulaklak para may bulaklak. Yung parang yun, ayoko. Hindi ko masyadong gusto yun kasi may siya, tinik-tinik. Pero anyway, nandiyan na siya. So, hayaan na lang natin na po. Nag-jogging si Frank tsaka si Sam. Kaya, inaano ko muna. Dito ako sa labas.
Kasi bukas yung gate na po. Pero wala naman pong pumapasok. Tapos dito, kahapon binili ko to. Yan. Yan. Maganda talaga yung maraming bulaklak. So, kahapon, mura lang siya, no? So, sabi ko nga sana pala marami yung binili ko. Kasi gusto ko talaga maraming bulaklak. Anyway, pero matrabaho. Pagka mga medyo nasa 60s ka na, hindi ka na makaduko-duko, kaya hindi ka na masyadong Anyway. So, dito gusto ko rin sana ng different kind. Kaya lang, linagyan ko ng mga buto-buto dyan sa paanaan nitong magnolia. Kaya lang, tikakayas ng mga manok. Tapos doon, gusto ko rin lagyan doon ng mga bulaklak. But then, the same thing. The problem is, may manok tayo na po. So, wala talaga tayong magagawa pag may mga manok. Yan, dami na namin butilya. So, sabi ko, ako ng isang lalagyan ng butilya. Anyway, ito maganda kasi every year. Tsaka walang katapusan siya mamulaklak. Yan po yung mga gusto ko. Yung hindi lang isang bulaklak. Yung all summer may bulaklak siya. Ayan. Tapos, ayan, may kasunod tayo dito. Alam mo ba, kung saan ako nandito si Chicken Run. Sige, say hi to Chicken Run. Mangitlog ka ba? Tapat po ito nung window. Yan. May ganitong patsanang binibenta sa flea market. Sana pala binili ko. Ay nako, alam mo naman nagtipid si Manay. Ay, sayang. Anak. Mas maliit dito. Ay, Diyos ko, sabi ko, bibiling ko ba to? Kasi sabi ko, ang dami-dami ko na. So, yan, gusto ko sana ditong taniman ng something na plants na magpa-flower siya. Kahit hindi siya masyadong too much sun. So anyway, gusto ko sana itong i-reduce, no? Gusto ko itong patanggalan kay Frank, then I will put pwedeng rose sana. So another project namin ni Frank sana to. So we'll see na po, kasi medyo mahirap din itong putulin. Kawawa naman ang asawa ko. So gusto ko sana itong tanggalin, itong part lang na to, tapos dito tataniman ko siya. So ewan ko, titingnan ko kung ano pwede kong maitanim. Pwede sana rose. So, kailangan ko lang isang branch, saka dito, branch na yan. So, tatanungin ko si Frank kung pwede niyang gawin yan sa akin. So, okay na po siya. Hindi na siya pinagpapawisan. 2 araw na po. So, medyo, hindi na nga tumawag yung doktor. Kasi bakasyon dito sa France. Hindi na-check talaga kung okay na yung liver niya. Baka tumawag mamaya. Tingnan natin. Ay, nako. Hindi ko po napakita kanina kasi nagmamadali ako. Bali yung wings po, kinat ko siya sa 2. Ano po? Kinat ko siya sa 2. Tapos minarinate ko siya kasi kahapon nagpitsa si Frank. So yung juice nun, minarinate ko dito. Linagyan ko ng patis. Linagyan ko po ng powdered ginger, powdered onion, powdered garlic. Tapos, fresh na parsley. Tapos, minarinate ko muna siya po, no, ng siguro 2 hours. Then, after, nung na-marinate na siya, hindi ko tinanggal yung juice kasi konti lang naman yung linagay ko. Lagyan ko siya ng potato powder, tsaka harina na all-purpose flour. Tapos, parsley. Tapos, syempre, nilagyan ko rin ng nung sili na gano'n ko, no? Paminta, asin, tsaka patis. Yan, sasabihin ko po mamaya kung masarap na po kasi hindi ko, pagka masarap siya, step by step natin. Step by step, oh baby. Yan. So, medyo spicy po siya kasi dinamihan ko. Gusto ko po kasi nasa chicken wings spicy. So, medyo spicy siya. Tapos, nilagyan ko rin pala ng paprika. Yan, may paprika din pala yan. May paprika. So, tingnan natin kung masarap.